Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, hello sa lahat ng mga nanonood ng live ko. So, gusto ko lang mag-live guys. So, ito yung gusto kong topic na napili. How do you know if you have inner peace? Okay, iyon yung topic natin dito sa video na to. Inner peace ka na. So, isang mabilis lang guys kasi kailangan kong umalis na after 30 minutes. So, paiikliin lang natin. So, inner peace daw doesn't mean your life is perfect. It means that even when life gets difficult, you have learned how to remain calm within yourself. So, may mga pagkakataon, okay, na sobrang nahihirapan tayo sa life, right? Nag-struggle tayo. Sobrang stress natin, pressure sa trabaho, or something na talagang nahihirapan tayo. Okay? Yung inner peace daw, iyon yung kapag meron ka na yan, ibig sabihin na natutunan mo na kung paano maging kalmado sa loob mo, alam mo, sa puso mo. Okay? So, iyon yung inner peace. Yung kahit na anong sabihin sa'yo ng mga tao, or kahit na anong pinagdaraanan mo, mabigat, mahirap, struggles, problem, trials, kahit may pressure ka sa life mo, sa iba't ibang aspect ng life mo, okay, let's say for example, sa trabaho, sa work, sa marriage relationship, or sa business, alright, sa friendship, or sa kahit na saan, okay, kahit na saan aspect ng life mo. Kung may inner peace ka, guys, kung may inner peace na tayo sa puso natin, sa loob mismo, kalmado lang tayo. Alam mo, may times na magagalit ka, okay, may magagalit, pero after mga ilang oras, ilang minutes, or ilang araw, okay ka na ulit. Alam mo yun, hindi ka naaapektuhan sa mga negative things na nangyayari sa buhay mo na mahihirap. So, eto yung signs, guys. Research ko to, yung top 5 signs na you have inner peace na kapag meron ka na nitong 5 signs na to. Pag meron ka na nito, okay? Number 1, you don't need to react to everything. Ito yung sinasabi ko. You understand that silence is sometimes more powerful than an argument. So, ito yung isa sa signs na meron ka ng inner peace kapag hindi ka na nagre-react sa mga bagay-bagay na hindi naman makakatulong sa buhay mo. So, iyon yung top 1 na signs kapag meron ka ng inner peace. Kapag halimbawa, dito sa social media, di ba? Hindi mo kailangan mag-react sa mga bashers mo or sa mga taong nagsasabi sa'yo ng kung ano-ano na hindi naman totoo, or let's say totoo, negative things. At least, you have learned something that sa negative things na sinasabi sa'yo, kung totoo, right? Hindi ka mahihiya. Alam mo yon, hindi ka mahihiya kasi nasanay ka, natuto ka doon sa pagkakamali mong yon, 'di ba? Kasi past is past na, guys. Kung babalikan at babalikan natin yung mga pagkakamali natin sa buhay natin. Alam mo yon, magiging tawag dito, mai-stuck ka sa buhay mo. Kasi halimbawa, nakagawa ka ng pagkakamali mo sa buhay mo. Malaking pagkakamali sa buhay mo. Okay? Tapos may nang bash sa'yo, or may mga taong nanghuhusga sa'yo, o hinuhusgahan ka pa rin kahit na nagbago ka na. Alam mo, hello Ate Irish, thank you for watching. Kung ma-share mo yung video na to na signs, ito yung how do you know if you have inner peace na sa sa sarili mo or sa life mo. So may mga top 5 signs akong nilagay diyan. So kung anyone who's watching this video, please paki-share, guys. Magandang topic to kasi yung iba hindi aware na meron na silang inner peace, hindi pa nila alam, or yung iba nahihirapan magkaroon ng inner peace. So ito yung signs, guys. So number 1, yung sinasabi ko nga, you don't need to react to everything. Okay? Piliin mo lang kung ano yung gusto mong bigyan ng reaksyon. Okay? Kung magre-react ka naman, alam mo yun, yung tawag dito, yung kalmado ka lang, yung wag ka mag-overreact sa mga bagay-bagay. Kasi dito sa mundong to,
good and bad talaga. May masasabi sa'yo ang tao. Alam mo yun. So, lalo dito sa social media, guys, ang dami. Ang dami. Alam mo ba? Meron din ako na i-share sa inyo. Recently lang nangyari to. Kahapon, nag-post ako sa isang group. Okay? Sa isang group. Nag-feedback ako ng maganda about sa ice cream. Okay? Sa ice cream. Later ko nasasabihin kung ano yung pangalan ng ice cream na yun. Okay? Yung post ko, walang nakalagay kung saan lokasyon, walang ibang information kung saan sila makokontak or saan ko nabili. Okay? Kasi yun nga yung group ng mga pagkain. Siyempre, kailangan mo mag-share ng mga something, mga pagkain. Okay? About sa pagkain. Basta kung mga feedbacks or mga suggestions, mga ganon, review, food review. So, yung post ko na yon nagkaroon ng maraming comments. Umabot ng 50 plus comments. Okay? Most of the comments is negative. Okay? Negative why? Dahil walang details akong nailagay. May rason kung bakit hindi ko nalagyan yon. But, alam mo, I don't really need to explain it to them. Alam mo yun, yung side ko kung bakit hindi nalagyan or what. So, yung pinili ko lang na magre-react ako, okay, it's either positive or negative. Kahit na negative yung comments nila for that post, I'll make sure na hindi ako maaapektuhan sa kanilang negative comments. Hindi ako hindi ako ma-hurt, hindi ako alam mo yun, kasi I have the inner peace na, guys. Alam mo yun, natutunan ko na paano i-handle or i-control. Dati, hindi. Pag may nagko-comment ng negative sa akin or may nagsasabi ng negative sa akin about me or about sa anything, mabilis ako mabwisit, mabilis akong Pero right now, nung na-realize ko or natutunan ko yung inner peace, na magkaroon ng inner peace, dito mismo sa puso, guys, ang sarap ng pakiramdam. Ang sarap ng pakiramdam. So, kaya, ayun nga, nakalagay dito, you understand that silence is sometimes more powerful than argument. So, madalas tumatahimik lang ako pag may mga, alam mo yung mga hindi ako gusto. Alam mo, mga hindi ko gustong mga komento or mga sinasabi about sa akin. Tumatahimik lang ako. Kasi anong gagawin ko? 'Di ba? Utak nila yon, sarili nila, buhay nila yon. So, I don't care about it. So, number 2, you stop seeking everyone's approval. Okay? You know your worth, even when not everyone understands you. Okay? Huwag kang manghingi ng approval na tanggapin ka, na ganito, na ganyan, ang ginagawa mo. Come on. Alam mo, at naiintindihan mo, na alam mo yung worth mo, alam mo yung value mo, alam mo yung sarili mo, kilala mo yung sarili mo. So, you need to stop seeking everyone's approval. I mean, kapag may inner peace ka na, guys, alam nyo, na uminto ka na sa pag-seek ng mga approvals ng mga kahit na sinong nasa paligid mo. Ayun. Ang sarap ng pakiramdam kapag gano'n, di ba? So, number 3, you can let go of what you cannot control. Instead of forcing everything to happen your way, you learn to trust the process. Okay? So, you can let go of what you cannot control. Yun sinasabi ko na hindi mo kontrolado mga utak nila. Kung anong sasabihin nila sa'yo, negative comments, or kung ano yung ginagawa nila sa'yo or something. Pwede mong i-let go yan. Pwede mong hindi pansinin yan. Alam mo yun, mga simpleng komento. O ganun, pambabash or for something. Pero alam mo, may benefits yung mga bashers, ay mga negative comments, right? Meron yan. Alam mo yun, meron. Lalo kung monetize ka na sa social media. Sabi nga nung napanood ko doon kay Tony Talks, okay, sa video niya, di ba sama-sama niya yung mga nag-viral trending na mga negative ang naging usap-usapan. So, yung mga sikat na influencer, si Rendon. Natandaan si Rendon, di ba? Sobrang binash. Tapos yung si Rosemary, ano ba yun? Yung Tan or basta yung mga top influencers, 3 yun, na meron siyang video sa Tony Talk. Sabi ni Rendon na, mas maganda pala pag negative
Negative ang ipopost mo or negative yung pag-uusapan kasi ang daming nag-engage at kumikita siya. Kumikita siya doon. Alam mo yon? Can you imagine? Kumikita ka while you have bashers or maraming nagsasabi sa'yo ng negative. Eh, yun yung good side ng nasa social media ka at marami kang negative bashers or mga negative na mga comments sa ano mo, video mo. So, yun yung magandang benefits nun. Kasi, kung maraming engagements, okay, tataas yung reach mo, tapos, monetize ka pa, syempre magkakapera ka doon, lalo kung hindi na i-skip yung ads, right? So, merong benefits din kapag ganon. Okay, but inside of you, dapat hindi ka maapektuhan kasi itong mga nag-viral trending na to, nakaranas ng nung may basher sila at nag-trending sila sa negative na usapan, nagkaroon ng mental health issues, guys. Maging strong kayo sa mind niyo. Huwag kayong magpa-apekto sa mga sinasabi ng ibang tao dahil kilala mo ang sarili mo, di ba? So, kaya ko sinasabi, maganda kung pag-aaralan mo kung paano magkaroon ng inner peace sa puso mo kasi hindi ka matitibag. Okay? So, nang sunod? So, iyon yung you can let go of what you cannot control. So, number 4, guys, isang mabilis lang tong video na to, live video na to. So, number 4, how do you know if you have inner peace? So, you enjoy being alone without feeling lonely. Okay? Your own company becomes a place of comfort, reflection, and healing. So, ito madalas ko tong ginagawa. Madalas akong alone, okay? Pero hindi ako nalulungkot. May mga times na malulungkot ako, but most of the time, kapag mag-isa ako, mas nag-enjoy ako. Okay? Mas nag-enjoy ako. Ibig sabihin, yung inner peace ko sa sarili ko, hindi ko hinahanap yung kasiyahan ko sa mga tao na nasa paligid ko. Kasi dito sa puso ko masaya ako. Inner peace. Kakaiba ang naidudulot kapag may inner peace ka. Kahit mag-isa ka, kahit nararanasan mo mag-isa ka ngayon, tapos ang dami mong problema, struggles sa buhay mo, may pinagdaraanan ka, or kaya bibili ka mag-isa ng groceries mo, or pupunta ka ng salon or ng spa mag-isa, na-enjoy mo. Kumbaga, halimbawa lalabas ka, pupunta ka sa mga events or something, na mag-isa ka lang, or pupunta ka sa park na mag-isa ka lang, ang sarap ng pakiramdam, guys. Lalo na kung wala kang galit sa puso mo or puot na nararamdaman. Kalmado ka lang, guys. Iba kapag naramdaman mo yung inner peace sa puso mo. Okay, iba. So, okay, dagdag ko lang. So, ito yung, pag mag-isa kasi, guys, ang sarap, mas magkakaroon ka ng time for yourself to heal. Kapag ganon. Try nyo maging, yung ikaw lang, iniisip mo lang yung sarili mo. Yung uunahin mo muna yung sarili mo. Yung, wala kang iintindihin. Alam mo yun. Kasi, kailangan mong matutunang bigyan ng time ang sarili mo na mag-heal. Okay? So, i-try nyo yung ganong sistema. So, number 5, last but not the least, is yung you choose peace over proving a point. Okay? You no longer feel the need to win every argument. Protecting your peace becomes more important. So, ito yung maganda dito, 'di ba? So, hindi mo kailangan manalo sa kada argumento. Okay? Ipaubaya mo na sa kanila yung mga pagdedebate o argument na nararanasan mo or something na dapat ikaw yung manalo sa ganitong talakayan or sa na ikaw ang magaling, na ikaw hindi mo kailangan ganun. Alam mo yun? Kasi ikaw sa sarili mo, kailangan protektahan yung sarili mo na magkaroon ka ng inner peace. Kung ano yung mas importante sa'yo. Sa tingin mo ba, kung yung mga
away mo or nakakausap mo ng hindi maganda or meron kayong argument or meron kayong hindi pagkakaintindihan. Sa tingin mo ba makakabuti? Okay, makakabuti na kailangan mo dapat manalo sa argument na yon. Let's say ikaw ang mali or ako ang mali, 'di ba? So, anong ma-earn mo doon? Anong makukuha mo doon? 'Di ba? Anong makukuha mo doon? Okay na yung nagbigay ka ng advices, suggestions, or ng ano. Pero hindi mo kailangan makipag-argument. Kailangan, nagbigay ka na ng opinion, yung opinion mo, na nasabi mo na. Nasabi mo na yung nasa sa loob mo. Okay? Nasabi mo na yung point mo, yung point of view mo, yung gusto mong ipaintindi sa kanya. Okay? Nasabi mo na. Right? So, hindi mo na kailangang i-prove na ikaw yung tama, ikaw yung magaling. That's okay. Minsan kapag away ka, okay, sige, ikaw na yung magaling, ikaw na yung, that's fine. Okay, para sa akin kasi pinoprotektahan ko yung loob ko. Pinoprotektahan ko, hindi ko kailangan makipagtalo sa inyo or sa'yo para lang masabi mong tama ka o tama ako. 'Di ba? Mas poprotektahan ko yung sarili ko. Yung loob ko yung loob ko. Kasi, pag may inner peace ka, guys, kapag nararamdaman mo na tong 5 to, ang sarap mabuhay. Hindi mo nasasabihin, okay, na ang hirap ng buhay. I mean, kahit naghihirap ka, kahit na wala kang makain, I mean, kahit nag-struggles ka, or wala kang lahat ng gusto mo sa buhay mo, kapag may inner peace ka, para ka ng milyonaryo din. Para ka ng bilyonaryo din, yung datingan. Kasi dito sa puso mo, ang sarap lang. Kasi wala talaga, as in, kalmado ka lang, kahit na ang daming negativity around you. Trust me guys, pag may inner peace ka dito sa puso mo, ang sarap. Lagi kang makakatawa ng masarap, ng talagang halakhak. Tapos, tawag dito, makakatulog ka ng sobrang sarap. Tapos pagising mo, parang fresh na fresh yung utak mo, fresh na fresh ka. Ganun yung pakiramdam kapag may inner peace ka. Kasi alam mo wala kang tinatapakan na tao. Wala kang nasasabihan ng masasakit na salita or something. Alam mo, ang sarap, ang kalmado lang. Okay? So, kung nararanasan mo na yung top 5 signs na may inner peace ka na, congratulations sa atin. Kasi, napakahirap magkaroon ng inner peace, guys. Hindi madali na makuha or makamit ang inner peace. Hindi madali. Lalo na sa sitwasyon na meron ka. Halimbawa, may nag-struggle ka. Maraming negative sa tabi mo or sa mga nangyayari sa buhay mo. Mga negative problema. Ang hirap magkaroon ng inner peace, guys. Sa totoo lang, ang hirap. Kahit ako nahirapan, pero kailangan kong gawin. Kailangan kong maging better version ng sarili ko. Kaya gusto ko, meron akong inner peace. Right? So, kayo, guys, kung nagustuhan nyo yung topic natin ngayon about inner peace, you can share this video kapag napanood mo. Tapos, sabihin mo sa akin, syempre, kung saan ka mas nakarelate or kung ano yung signs na meron ka na dito sa 5. Okay? Ako kasi lahat, meron na ako nito Kaya ako shinare. Right? Meron na ako nito lahat. So, yung last, magko-closing lang ako, guys. So, eto, pinaka-importante, guys. Real inner peace begins when you stop fighting everything outside and start healing everything inside. Guys, napakasarap pag nag-heal ka sa loob. Alam mo yung mga dati na heartbreaks, alam mo yung heartbreaks, usapang pag-ibig, okay, na broken-hearted ka, na ngayon, marirealize mo na lang yung mga nangyari sa'yo, ilang beses kang nasaktan, pero pag nagkaroon ka na ng inner peace, trust me guys, tatawanan mo na lang yan. Tatawa ka na lang na tawa, nakaya ko yun, ganun pala. 'Di ba? Yung mga first heartbreaks na iniwan ka ni ganito, na ganito, na iniwan ka dahil pinagpalit ka sa ganit. Alam mo yun, tatawanan mo na lang yan pag may inner peace ka na. Pag andito na sa puso mo, malinis ka na, nag-heal ka na. Kumbaga, yung sugat na nangyari sa'yo ng nakaraan is nag-healed na. Okay, nag-healed na siya.
So, napatawad mo na, nagkaroon ka na ng closure and everything, tinanggap. Alam nyo ba na pwede ka magkaroon ng inner peace kahit wala kang closure sa past mo or sa something na nangyari. Basta pipiliin mo lang talaga, pipiliin mo lang maging, magkaroon ng ganitong klaseng inner peace. Kasi it's connected din sa ating sa mindset. Alam mo yun. Kasi magkakonekta yan guys, yung mind at saka yung dito sa soul. Okay? Magkakonekta siya. So, dapat parehas pag-work mo siya, i-work out mo siya. Kasi, kailangan ma-remove muna yung mga blockages mo sa mind mo. Dapat ma-set mo muna siya, ma-reprogram mo muna. Okay? Ma-reprogram mo muna yung utak mo to think positively. Kapag nagawa mo yon guys, tsaka mo i-work out yung inner peace mo. Alam mo yon. Mag-start mo na siya sa mind, tapos then sa soul. Ganon siya. Kapag hindi ka pa positive mag-isip or hindi mo pa na re-reprogram yung mind mo, ang hirap guys magkaroon ng inner peace. Ang hirap magkaroon ng inner peace kapag hindi na-reprogram yung utak mo to think positively. Okay? Mahihirapan ka. So, ayun lang. Na-share ko lang, guys. So, kayo, nasang stages na ba kayo na pagkakaroon ng inner peace? Type 1, 2, 3, 4, kung asan na kayo. Kung meron na kayong signs na to, type 1, 2, 3, 4. Or kung ano lang yung meron ka, okay, type mo lang dyan, guys. Tapos, pagka nakita mo ang post ko na to, ang video ko na to, ang live ko na to, please, kung nagustuhan mo, pakishare naman, guys. Or kung hindi pa kita followers at gusto mo ng mga ganitong topics, or mga, gusto mo magkaroon ng ganitong live more na about sa inner peace or sa life or something like is positive, Kasi ang dami-dami ng alam mo yun, halos lahat ng mga nakikita kong post. Mostly, talaga, ang mga pinapansin, mga negative. Mga negative. Negative talaga, guys. Kaya gusto ko, iba yung akin, iba yung ko. I'm protecting my, my inner peace. I'm protecting my own, space. Alam mo yun. Gusto ko yung mga quality viewers or quality people na makakanood ng video ko is mostly positive. I mean, gusto maging positive. Alam mo yun. Yun yung gusto kong maging space ko sa social media. Kung meron man magmambash, hindi tatalab. Alam mo yun, hindi tatalab. Kasi already, naset ko na yung mind, yung soul ko. So, alam mo yun, mahirap tibagin ang taong meron ng inner peace, guys. Tatawanan lang kita or tatawanan ka lang ng mga taong may inner peace. Kasi habang kayo mga nagagalit sa comments, yung mga taong may inner peace, guys, yung mayaman. Yung mayaman, dumadami pera, alam mo yun. Kapag ang mga tao, may inner peace na, mga na yan, mga talagang tahimik. Mga tahimik. Shout out sa mga tahimik na may inner peace. Yun mo yung pusa ko, oh. YG! Ganon lang ang buhay, guys. Pag naranasan mo na yung inner, tatawa ka. Yesterday nga pala, mayroon akong i-share lang sa huli. Tatawa lang talaga akong i-share. Kasi, yung isang entrepreneur siya. Kwento ko lang. Tawa ko ng tawa. Nandun ako sa badminton court. Tawa ko ng tawa sa kanya. Kasi matalino siya. Para maniwala yung tao sa kanya. Alam mo, dun sa produkto niya. Kasi honey bee yun eh. Honey. Pure honey. Siya mismo kumukuha ng honey. Tapos, nakagat siya ng bubuyog. Okay, tapos namaga yung niya, yung lips niya namaga. Okay, namaga. Alam mong ginawa niya? Taga-Kenya tong taong to. Okay, taga-Kenya, ibang lahi. Ginawa niya,
ginawa niyang label yung yung picture niya na maga yung ano niya, yung labi niya. Kasi iyon yung pruweba na legit yung honey niya na pure na legit yung pure honey niya. So namamaga yung lips niya, ginawa niyang label. Nilagay niya doon sa may ano, sa may pure honey niya na ano na produkto. Tawa ko ng tawa, sabi ko, ang talino. may ebidensya na siya na ano na pure yung honey niya, as in namagana yung yung labi niya. Namaga yung labi. Ginawang tawa ko ng tawa sa badminton ko. May tournament ako ng badminton. Sabi ko, na-scroll ko. Hindi, by chance lang nakita ko yon. Nakita ko yung post na yon. Entrepreneur siya na siya mismo nangunguha ng honey. Siyempre, para galing nga yung sales marketing niya, guys. Mukha niya talaga yung labi na mamaga. Para pag may nagtanong, ano ba, pure honey ba yan binibenta? Kitang-kita na yung ebidensya. Tawa ko ng tawa kahapon. Ang sarap lang. Guys, ito yung pruweba na may inner peace na ako, guys. Nakakatawa. Yung post na yun, ewan ko kung na-share ko ba, ewan ko, i-share ko ba, or hanapin nyo na. Tawa ko ng tawa talaga. So guys, kung nagustuhan mo ang video na to at umabot ka dito sa last, guys, comment down yung ano yung sinabi ko. Okay, thank you guys. Thank you so much sa mga nanood. Bye-bye.